Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako si Maureen Ficardal ng CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Joshua 19 verse 9 at minamagatang Simeon Inheritance within Judah. Bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa panibagong umaga, sa panibagong pagpapala na inyo pong pinagkaloob sa amin. Samahan ninyo po kami sa mga oras na ito upang mapagnilay-nilayan ang inyong salita. At naway maunawaan namin ang nais nyo ipapatid sa mga oras na ito sa bawat isang makikinig. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At ating basahin ang Joshua 19 verse 9. The inheritance of the Simeonites was taken from the shore of Judah, because Judah's portion was more than they needed. So the Simeonites received their inheritance within the territory of Judah. Sa talatang ito ay malinaw nating nakita ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang lipi ni Judah ay tumanggap ng mana na higit pa sa kanilang pangailangan. At dahil dito, ang lipi ni Simeon ay binahagian mula sa kanilang teritoryo. Ito ay isang napakagandang larawan ng pagkakaisa, pagdamay at pag-ibig sa loob ng pamilya ng Diyos. Makikita natin na kung may isang lipi ng may sobra, hindi ito sinasarili kundi ibinabahagi. At kung may lipi na may kulang, pinuno ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagdadala ng pagpapala mula sa iba. Ganito rin kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Nagbibigay siya ng sapat at minsan pa ay higit pa upang tayo rin ay maging daluyan ng pagpapala sa iba. Ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na walang anak ng Diyos ang nalilimutan. Kung paanong hindi napababayaan ng Diyos ang lipi ni Simeon, ganun din tayo. May plano ang Diyos para sa bawat isa. May bahagi siya para sa atin at may layunin siya kung bakit tayo naririto. Hindi aksidente ang pagpapala, hindi rin aksidente ang mga pagkakataon tayo may natatanggap na sobra. Lahat ay bahagi ng mas malawak na kalooban ng Diyos upang tayo maging pagpapala at maging larawan ng kanyang pag-ibig at kabutihan. At higit pa rito, ipinapaalala rin ng talatang ito ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Kagaya ng ginawa niya sa Israel, natatag niya ang kanyang mga pangako sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na hindi nagbabago. Kaya anumang pinagdadaanan natin, kahit pakiramdam natin ay may kakulangan o may bigat na sitwasyon, lagi nating tandaan na ang Diyos ang ating umaapaw na bahagi. Siya ang ating inheritance at siya ang dahilan kung bakit hindi tayo nauubusan ng pag-asa. Sabi nga sa Psalm 16 verse 5 to 6, Lord, you alone are my portion and my cup. You make lot secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. Idagdag din natin ang paalala ni Pablo sa Efeso 2 verse 4 to 5. Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit ituring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, wala talagang ibang mas mahalaga pang mana kaysa sa biyaya ng Diyos. At kung paano niya iningatan ang mga pagpapala at ganun din ang Israel. Ganun din na tayo iingatan at patuloy na pinagpapala. Kaya tayo lamang ay patuloy na sumunod at lumakad sa kalooban ng Diyos. Ng buong puso, may pagkumbaba at may pasasalamat dahil ang lahat ng meron tayo ay mula sa kanyang kabutihan. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito dahil aming napakinggan ang inyong salita. Tunay na kayo ang Diyos na hindi nagpapabaya sa inyong mga lingkod. Salamat po sa inyong pagpapala na inyong pinagkakaloob sa bawat isa.
Akin din pong pinapanalangin, kayo na po ang siyang manguna at mag-ingat sa bawat isa sa buong araw na ito at sa mga darating pang araw. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain pong tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.